Meron. Si Job. 1:22 ng ng Job. Okay. Sinong babasa? Wala akong Bible eh. Meron daw si Job. Sige, pangalawang tanong. Anong talata? Anong talata yung Ang binigay? pangalawang tanong niya ay anong talata? 1:1 tsaka 1:22. Pangalawang tanong niya, anong talata? 1:1 tsaka 1:22. Ayun yung nasagot niya sa pangalawang tanong. Okay. Next question na lang ako. Kasi number 2 tanong. Pangatlo na, pangatlo. Pangalawa na. Di ko kasi na ano yung tanong niya. Ikalawang tanong ko, brother. Sino ba sa mga New Testament na na mga apostol? Pangalawa o pangatlo? Kapatid na Job. Pangatlo yan, pangatlo. Tanong ko, meron ka bang maibibigay na mga Bible character sa New Testament na hindi nagkasala? Tatay, pwede uwi tayo. Uwi na nga. Ulitin mo yung tanong, di ata Uwi na daw. maintindihan. Meron ka bang maibibigay na Bible ulitin mo tanong. character sa New Testament na hindi nagkasala? Okay, magpapaliwanag ako, ano? Ang mga apostol sa Biblia, binanggit sa banal na kasulatan, sila ay nagkasala. Pero wala kang mababasa sa Biblia. Wala akong mababasa sa Biblia. Ako na lang, ako sumasagot no? Wala akong mababasa sa Biblia na meron pang mga apostol na nagkakasala. Yung nagkasala, nagawa nila yon. Dahil sa Panginoong Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo, napatawad ang kanilang mga kasalanan, at bilang sila yung mga apostol ng Panginoon, sila ay hindi na nagpapatuloy o yung nagkakasala. Pero yung nagkasala, meron. Sila yon. Mga apostol Pero yung nagkakasala, wala kang mababasa sa Biblia. Wala akong nabasa sa Biblia na sila ay patuloy pang nagkakasala nung sila ay mga apostol. Okay. Next, yung Ay, pangapat. yung nangyari sa Galacia, yung sinaway ni Pablo, si Pedro, sabi niya, ikaw ay mali ang iyong ginagawa. Nagpapaimbabaw ka. Maging si Timoteo nahawa na sa iyo, maging ang mga Hudyo na Kristiyano ay nahawa na sa iyo, maling ginagawa. Yung bang sinabi ni Pablo na maling-mali ang ginagawa niya at mali at ginagawa siya nagpapaimbabaw, yung ba'y kasalanan o hindi kasalanan? Okay, yun ba ang tanong mo, yun ba ay kasalanan o hindi kasalanan? Hindi ako lalabas sa talata. Oo nga, sasagutin ko na, makinig ka. Hindi ako lalabas dun sa talata, hindi ako magdaragdag, hindi ako magbabawas. Kasi wala namang nakasulat doon na sila ay nagkasala o hindi nagkasala. Sila ang sabi doon maling-mali o nagkamali, kung ano may nakasulat doon, yun na yun, kapatid. Yung bang pagiging mapagpaimbabaw? Panglima. Yung bang, di ba sabi ni Pablo, siya ay mapagpaimbabaw? Yung bang salitang mapagpaimbabaw, yung ba ay gawaing makadiyos o gawaing makasarili at sa dyablo? Panibagong tanong yan gawain. Yung kasi pagpapaimbabaw, sandali, sasagot ako. Yung pagpapaimbabaw, ayaw ng Diyos yan. Ngayon, kung itatanong mo uli sa akin, yung binanggit mo kanina, kung sila ba ay nagkakasala o hindi, walang talata akong nabasa na nakasulat doon na sila ay nagkakasala. Ngayon, kung sila man ay nagpapaimbabaw, yun na nakasulat, nagpapaimbabaw. Pero wala nakasulat doon, nakaragdagan na sila ay nagkakasala. Ang pagpapaimbabaw ay ayaw ng Diyos. Okay? Ano bang sinabi mo ang pagpapaimbabaw sa ibang ay pagiging hypocrite? Tama bang pronunciation ko? Baka technical mo naman. Yung bang pagiging hipokrito, mapagpaimbabaw, base sa iyo ay hindi kasalanan? Yes or no? Mali ka dyan. Okay, yes or no, Sabi, ang sagot mo, categorical. Yes or no. Yung bang pagpapaimbabaw nagkakasala. Sagot mo na, objection moderator,
Kategory. Tama. Pakisagot Ulitin mo mo, na yung ulitin yes or no ni Isgad. Ulitin mo Ulitin mo tanong. yung tanong mo, Isgad. Yung Okay, paano mong kasi tanong. sabi Ulitin mo. dito sa Galatia Ulitin mo 2, yung tanong. sabi niya, maling-mali ang ginagawa ni Pedro. Siya ay hipokrito at o sa ibang salin ay mapagpaimbabaw. Yung salita bang mapagpaimbabaw o hipokrito, yan ba ay kasalanan? Yes or no? Depende. Yes or no, no? Hindi ako sasagot dun sa trap mo na yan, yes or no. Kasi wala nakasulat doon na si Pedro nagkasala, sinabihan ni Pablo na siya ay nagkasala sa kanyang pagpapaimbabaw. Hindi ako lalabas doon sa talatang binasa mo sa Galatia nung pinagalitan niya si Pedro. Kasi wala nakasulat doon na nagkasala si Pedro doon sa kanyang pagpapaimbabaw. Ngayon, kung gusto mo akong pasabihin na ito ba yung pagkakasala ba yung pagpapaimbabaw o hipokrito, depende yan. Kung sa Diyos mo ginagawa o sa tao mo nagawa. Okay? Sagot. Okay. Ay, tanong. Sa makatwid pala, kapag ginagawa sa tao, hindi kasalanan. Pero kapag ginagawa sa Diyos ang pagiging hipokrito, kasalanan. Yung bang stand mo? Ang tawag kasi dyan, kapatid, unang 1:3-4. Yan nga, Ang kasalanan lamang sa Diyos ay ang paglabag sa kanyang kautusan. Yan nga, objection moderator. Sumasagot ako. Sumasagot ako. Ano yung objection mo? Objection kasi ang tanong ko, sabi niya kasi kanina, kasalanan kapag paimbabawan ay ginagawa sa Diyos, pero kapag sa tao ay hindi. Kaya ulitin ko ang tanong, tama bang narinig ko kapag sa Diyos ginagawa ang kapaimbabawan, kasalanan? Pero kapag ang kapaimbabawan o pagiging hipokrito ay ginagawa sa tao, hindi ito kasalanan. Tama bang narinig ko? Yes or no? Pakisagot Mali yung tanong ang niya. Tama pagkarinig daw ba mo. o mali? No. Mali. Mali. No. Okay, paliwanag. Mali nga eh. Mali. Mali. Okay. Kasi ganito yan. Halimbawa, sabi dun sa unang Juan 3:4, nagkakasala ka lang naman sa Diyos pag nakakalabag ka sa kanyang kautusan. Ngayon, pag naghipokrito ka ba sa tao o nagkasala ka sa tao o may ginawa kang isang bagay na mali sa tao, nagkasala ka na kagad sa Diyos? Ang sabi ng banal na kasulatan, unang Juan 3:4, ang kasalanan para sa Diyos ay paglabag sa kanyang kautusan. O hindi nga kasalanan. O basahin natin dito ha. So ito yung ikalawang premise ko ha. O next question na lang. Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapang Pampito. sinaway. Pangilang tanong na yan, Pampito. kapatid? Pampito. Ito premise lang ito ha. Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, ito'y matagal ng patay ay umakyat si Jesus sa langit ha. Harap-harapang ko siyang sinaway. Sinaway ha, sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. O yung bang salitang maling-mali ang kanyang ginagawa at sinasaway niyang harap-harapan, ang ginagawa ba ni Pedro mabuti sa paningin ng Diyos o masama sa paningin ng Diyos? Ayun, mabuti daw ba o masama? Kapatid, sasagutin ko yan. Hindi ako po pwedeng sumagot dun sa mga categorical na sinasabi mo masama ba o hindi sa Diyos. Kasi unang-una sa lahat, hindi ko alam ang kaisipan ng Diyos. Kung ang kaisipan ng Diyos ay mali yun, hindi ko rin alam. Kung ang kaisipan para sa Diyos yun ay tama, hindi ko rin alam. Kasi wala naman nakasulat sa talata. Pero yung pagsaway sa mga bagay na mali na nagawa, hindi kahulugan yun ay pagkakasala mo sa Diyos. Kasi ang tao, nagkakagawa ng mga bagay na mali, hindi naman bakit nakagawa ka ng pagkakamali, ay nagkasala ka na sa Diyos. Maaaring nagkaroon ka ng pagkakamali sa iyong mga gawa sa tao. Pero hindi nangangahulugan yun na nagkasala ka na kaagad sa Diyos. Depende yun doon sa kategory ng pagkakamaling nagawa mo. Kung ang pagkakamaling nagawa mo ay bumabase sa katwiran ng Diyos. Yun po yung kapatid. Amen. Amen. Okay, next question na lang. Okay. Pangwalo. Okay, pangwalo. Sabi mo, hindi mo ma-sure. Ibig sabihin, nagsasaway si Pablo ha, nang sinabi ni Pablo na maling-mali ang iyong ginagawa at sinasaway siya. Ibig bang sabihin, sinasaway siya ni Pablo at sinasabi ang maling-mali ang ginagawa dahil categorical, letter A, sa Diyos ang kanyang ginagawa, or letter B, hindi sa Diyos ang kanyang ginagawa?
Tagapaglinaw, sagot. Ito sagot ko, ano kapatid, ano. Wala ako dun sa A and B. Kasi ano yan eh, trap question yan eh. Bakit kamo? Kung babasahin ang konteksto ng talata, ano ba yung pagkakamaling nagawa ni Pablo? Sa kanya bang pangangaral ng salita ng Pedro, Diyos? ni Pedro. Ni Pedro. O sa kanyang mga naging gawi? Ay, ni Pedro. Sa kanya bang pagkakamali? Sa gawaing pagkakamali? Gawain pantao? O ito ba, ang konteksto ba doon ay gawaing pagpapahayag ng salita ng Diyos o pagganap ng kalooban ng Diyos? Yung konteksto ng talata. Yun yung kapatid. Okay, kung wala sa categorical ang sagot, ano ang tamang sagot? Kasi ang choice kasi ang dalawa kasi ang choice na binigay ko. Ang sabi ko, gawaing maka-Diyos, tama ba? At letter B at ay hindi sa Diyos na gawain. Kung yun ay hindi gawaing maka-Diyos at hindi gawaing maka-Diyos, ano yung ikatlong tamang sagot? Objection na moderator. Hindi. Ano yung Para objection mas sa mo? kalinawan ng objection ko para sa kaliwanagan ng lahat ng parehas namin at na nakikinig. Pwede bang pakibasa Ano yung objection? talatang yon para maintindihan yun nga, yung objection ko, pwede ba bang pakibasa yung konteksto ng talata? Request. Ito, Kasi basahin natin na. basahin Para mabuo natin, para mabuo natin na. Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway. Sinaway. Sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Dahil bago dumating ang sugo ni Santiago, Hindi, pakiurong mo. sa mga hintil. Pakiurong mo. Brother Christ, pakiurong mo yung talata bago dyan sa talatang yan. Anong Anong talata? dahilan kung bakit siya sinaway? Anong request mo? Number 10 ba? Number 9? Yan na nga rin yun. Kaya nga lang uurong ka lang. Abanti. Urang. Yung pasimula kung bakit siya sinaway. Ito, ang hiling lamang sa Tena, ang hiling lamang nila ay wag nating kaligtaan ang mga duka na siya namang masikap pong ginagawa. Subalit, nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway. Sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Maling-mali. Anong maling-mali? Ginagawa. Sinasaway. Kasi bago pa siya dumating, nakikisalo siya sa mga hintil. Subalit nang dumating na mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil. O biruin mo yan, Chusi. Dahil sa takot niya, sa pangkat na nagnanais na tuliin din ang mga hintil. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay sa kanyang pagkukunwari. Si Bernabe, nang makita ko ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita. Salamat. Okay, nabasa na ni Okay. Isgad. So, Salamat, Isgad, kapatid. ulitin mo muna yung Okay, yung sasagutin tanong mo ko na yung ngayon. pangwalo. Hindi, paulit mo na natin ulit para malinaw sa lahat. Ulitin mo ulit. Ito na. Sige. Sige. Paulit yung tanong ulit. Total, nabasa mo naman yan. Naintindihan na yung tagapaglinaw. Ulitin mo yung tanong mo sa yung pangwalo mong tanong. Ulitin. Okay, number 14. Ang sabi dito, si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Tapos sinabi, nang makita ko ang kanilang kinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng Tanong na kapatid, tanong. Tanong Okay, yung bang salitang ang kanilang kilos ay hindi ayon sa tunay ng diwa ng magandang balita, kaya pinapagalitan niya, sinasaway si Pedro. Ang ginawa ba ni Pedro ay sa Diyos o sa Diablo? Ngayon. Yung ginagawa ni Pedro, in that time, kung bakit siya sinaway at sinabi nga ipokrito, sabi nga maling-mali ang ginawa ni Pedro. Objection, moderator. Ay, kung Ano objection? May Sumasagot kategorya. Tanong ko kasi kung sa Diyos o sa Diablo yung ginagawa ni Pedro. Kasi ang sabi,
Hindi siya kumikilos. Mali nga, Yung mali nga. kaguluhan ng magandang balita. So, pakisagot Objection, hindi ko muna. sasagutin yung categorical niya. Pakisagot muna yung categorical Hindi kung ko sa Diyos daw sasagutin ba ang o sa categorical niya kasi mali nga po. Okay, kung hindi masasagot Mali yung nga po. categorical Mali at nga para po. sa iyo, Pas Teka na lang. lang. Hindi, kung para sa iyo ay hindi mo Magpapaliwanag masasagot ako. yung categorical, ay pass ka na lang at next question. Hindi, kanina Hindi pa, ako kanina ka pwede pa hindi mag-pass, sumasagot. brother. Teka. Kanina ka pa hindi sumasagot ng categorical, eh di naman nag-object si God, kaya hindi ko pinapansin. Eh ngayon nag-object. Ay di napansin ko na ngayon. Nahayaan ko lang, akala ko okay lang kay Isgad eh. Kasi sabi ko nga, pag hindi masagot ng categorical, next question. Okay, next question is God. Number 9. Mali. Mali yata yung nangyayari, kapatid ah. Sabi mo, hayaan mo ako magpaliwanag bawat isa. Kung bakit hindi kami Bakit tinatanggap. palagi nyo Bakit ganun kinukontra pinaawat yung mo ako? boss? Sus Mario Joseph. Nasabi mo kasi Ako'y pwede naaaway magpaliwanag. nyo. Di ba Isgad na narinig nyo naman sinabi ko kanina? Sagutin ang categorical. Pag di nasagot, pass. Next question. Eh kanina kasi, si Isgad hindi nag-o-object. Kaya hinahayaan ko kahit di ka sumasagot ng categorical. Hinahayaan ko lang eh. Wala siyang reklamo eh. Eh nagreklamo na ngayon. O di, wala kang sagot sa categorical. Next question, pass yon. Isgad, pang siya mong Next tanong. question ko na. Ang sabi dito, yung mga Hudyo ay nahawa na sa kanilang maling ginagawa, maging si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Yung bang ginagawa ni Pedro sa Diyos o sa Diablo? Base sa konteksto. Categorical. Ulit niya lang yung tanong kanina. Iba yun. So, ulit niya yung tanong kanina. Oo nga, categorical nga. Babaguhin ko ng tanong. Bagoy may tanong. Babaguhin na lang. Pang siya mong tanong. Bagoy mo. Okay. Yan. Ang tanong Kape. ko, personal lang yung tanong ko, tagapagpalinaw. Tinanong mo na ba yung asawa kung ikaw ay hindi nagkakasala? Yes or no? Tagapagpalinaw, personal ang tanong ko. Pag sinabi, Tinanong mo na ba ang sasagutin iyong kita. asawa? Sasagutin kita. Oh yes, tinanong ko. Okay, tinanong mo ba Ngayon, yung sinagot niya ako na hindi ako Yes. nagkakasala. Oh, Anong tapos sagot ng na? asawa? Antay mo magpaliwanag, Isgad. Sinagot na niya ako, hindi ako nagkakasala. Okay, hindi ka nagkakasala. Magpapaliwanag. Hintay mo paliwanag. Ang sagot niya, yes. Sige, paliwanag mo tagapaglinaw. O, tinanong ko asawa ko, hindi ako nagkakasala, sabi niya. So, may object ka ba doon? Wala naman, tinanong ko na lang. Okay, Tama. o pang 10 last. Yun ang obserbasyon niya eh. Pero sa sarili mo talagang hindi ka nagkakasala sa isip man lang. O, Ay, sagot. panibagong tanong niya, pang 10. Oo, Pero sa sa biyaya ng Diyos, oo. Sinabi na, binulungan ka ng Diyos? Huwag mo i-interrupt. Isgad, nagpapaliwanag pa eh. Sige. Sige, kuya tagapaglinaw. Oo nga, sinagot ko na. Hindi ka Oo, nagkakasala sinagot ko na. sa isip mo? Yan na yan, huwag na, oo, pang 11 tanong na yan. Okay, tapos na. Time na. Time na eh. 3 minuto, Isgad. Magano ka, magpahayag ka. Okay, napapansin nyo mga kaibigan, bakit mahalaga si Pablo sa kontekstong ito? Kasi si Pablo kasi ay nagpapatunay na si Pedro ay nagkasala. Kasi at that time, wala na si Jesus dito. Hindi nila pwedeng iaalibay na hindi pa naman kasi sila umaakit si Jesus eh. Wala. Yun ang ginagawang palusot dati ni Dayuhan. Ngayon, kaya ayaw akong ipa-interpret ni Dayuhan kasi alam niya yung latag ko. Mahirap kasi ito ang magandang ebidensya na nagpapatunay na yung mga apostol nagkasala. Kaya kung ang apostol nagkasala, nagtataka ako sa mga taong ito, bakit hindi nila matanggap na sila nagkakasala din? Kung si Pablo nga, si Pedro hindi nagreklamo eh. Di ba? Sinabi ba ni reklamo, "Oy, mali ka Pablo, ako hindi nagkakasala." Yung sinasabi mo ako nagpapaimbabaw, malang interpretasyon mo yan. Nagkakasala lang ako kapag ako nagpapaimbabaw sa Diyos, sabi ni tagapagpaliwanag. Pero pag ako nagpapaimbabaw sa tao, hindi ako nagkakasala. Walang ganong paliwanag. Si Pedro, hinayaan niya, nagpakumbaba siya. Pero itong mga taong ito, ayaw magpakumbaba. Kung si Pedro nga, nang sinaway ni Pablo na nagpapaimbabaw, ay hindi sumagot, tinanggap yung saway. No? Pero itong mga taong ito, hindi tinatanggap.
Sa totoo lang, nagmamatas kayo sa Diyos eh. Kaya nga lang, gusto kong ipaabot sa inyo, anong nakukuhang pabor sa inyo? Personal na tanong ko, na hindi kayo nagkakasala, hindi kayo nagiging pressure lang sa buhay nyo, nagiging pabigat yan sa inyo? Nagiging pasanin nyo yan para kayo nagtitinikling dyan sa isang baga, na parang ang tingin nyo, lagi may mga tao nakatingin sa inyo. Hindi kaya nagkakaroon na kayo ng problema sa pag-iisip. Parang ang tingin nyo, nagkakasala yata ako. Lagi na lang parang nagtitinikling ito sa tinik ang mga taong ito, mga kaibigan. Tanggapin nyo na. Wala naman sa inyong mawawala. Magiging magaan ang buhay nyo eh. Hindi kayo maging mapagkunwari. Tingnan mo si Pedro, sinaway ni Pablo. Sinasaway na rin kita tagapagpalinaw ngayon. Isipin mo ako si Pablo, kaibigan mo. 'Di ba? Hoy, tagapagpalinaw, sinasaway kita. Magpakumbaba ka sa Diyos, bumalik ka sa dating si tagapagpalinaw, yung tagapagpalinaw na kilala ko, na mabuti, hindi nagmamataas. Wala naman magawa. Ito lang may papayo ko sa inyo. Wala man mawawala sa inyo. Kung tatanggapin nyo kayo nagkakasala, magiging magandang buhay nyo, magiging magaan. Yun lang ang aking masasabi. Kaya, maliwanag po, tanggapin natin ang katotohanan ng tao tayo nagkakasala. Walang may bubungang mabuti sa inyo dyan. Tsaka huwag na kayo mangarap na maging Diyos. Mangarap kayo maging taong normal, hindi abnormal. 'Di ba? Salamat. Okay, time na. Tagapaglinaw. Meron ka rin 10 tanong para kay Isgad. Huling tanong na to. Ay nako. Unang tanong, Isgad. Ang nagkakasala ba sa Diyos o sa Diablo? Categorical. Siyempre sa diablo. Pero ang realidad ng buhay, lahat ng tayo nagkakasala. Walang tao ang nagkakasala, maliban sa Diyos. Ngayon, kung talaga naninindigan kayo, sana naman sure kayo sa sagot niyo. Hindi kayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat. Okay, pangalawa. Pangalawang tanong. Kung nagkakasala ay sa Diablo, may katotohanan ba ang nasa Diablo? Ayon sa Juan 8:44. Siyempre, wala sa katotohanan na sa diablo, pero ang nagkakasala sa Diyos yun. Kasi sinasabi nga ng Diyos, kung magkasala kayo, humingi kayo ng tawad sa Diyos. Ibig sabihin, alam ng Diyos na walang tao hindi nagkakasala. Ang mas mabigat, kung hindi mo sabihin hindi ka nagkasala, yun ang problema. Salamat. Pangatlo. Okay. Pangatlong tanong. Saang talata mo mababasa? Nagtatanong ako saang talata mo mababasa na ang nagkakasala ay sa Diyos? Siyempre, wala. Categorical yan Saang talata mo mababasa na ang nagkakasala ay sa Diyos? Wala. Walang talata niyan. Pero wala rin naman nagsasabing talata na ang lahat ng tumanggap ay nagiging perpekto, hindi nagkakasala. Diba? Walang ebidensya at wala ka rin may bibigay ng mga tauhan sa New Testament nagsasabing sila ay nagkakasala at nag-claim na sila ay Diyos. Okay, pangapat. Tutulak ka ba ng kariton? Pagkatanong. Nakaibay ka ko kapatid. Nasa trabaho ka ganun. Sige, pangapat. Hindi ko naman pwedeng putulin yung aming pag-uusap. Kaya naman siguro. Okay, pang-apat na Dahan ka lang nagdadrive ka. pang-apat na tanong. Pang-apat na tanong mga kapatid. Sana naririnig pa. Pa-mute mo kapatid, pa-mute mo Pang-apat ngayon. na tanong. Pag minute mo ako makakapagsalita. Paano ako magsasalita pag i-mute kayo sa akin? Sa akin yan. Maingay yung sa akin, nagdadrive kasi ako. Ngayon, ang tanong ito, pang-apat na tanong, kung si God, sabi niya kasi kanina, nagkakasala siya, at hindi siya sa Diyos dahil nagkakasala siya, sabi niya, at sabi ko sa kanya kung may talata ba na mayroon nagsasabi na nagkakasalay sa Diyos, wala naman daw.
So, ibig sabihin, lahat ba ng sinasabi mo na walang talata, kapatid na Isga? Dito ang tanong ha, lahat ba ng sinasabi mong talata ay sinasabi mo na walang talatang mababasa? Kuro-kuro mo yon? Oo, hindi. Hindi, kasi ang tanong mo kasi technical, di ba? Ang tanong mo ay technical, word for word. Siyempre wala. Pero bakit sa ebidensya, lahat ng tayo nagkasala. At wala rin mga tao, mga apostol, ang nag-i-claim na hindi sila nagkakasala. Salamat. 5. Okay, panglimang tanong. Meron ba ako sinabi sa'yo na word for word sa lahat ng mga tanong ko? Oo o hindi? O wala? Meron o wala? Wala ka na, puro nga iwas ka sa sagot. Di ba nagtanong ko din, sagot mo. Kaya wala nga, puro pas na Objection, Your Honor. Objection, Ano Your Honor. objection? Coordinator. Objection mo. Kapatid, tanong ko sa kanya kung meron pa ako nabanggit sa kanya sa mga tanong ko na pinaparatan niya sa akin na word for word ang hinahanap ko. Eh sinabi ko naman wala. Ay sinabi rin naman niya wala. Eh bakit pa siya nagsasalita ngayon ng mga bagay na hindi ko naman sinasabi? Wala na paliwanag ka. Okay, ganito lang kasimple yan. Narinig ko naman si Isgad, ano mo, meron o wala, ang sagot niya, wala. Na pasok ang sagot ni Isgad. Sumagot naman siya ng wala. So next question, pang-anim. Pangilang tanong na? Anim. Pang-anim. Ang itatanong ko ngayon na pang-anim. Ang nagkakasala ba? Ang nagkakasalang Kristiyano ba ay mayroong espiritu ng banal na espiritu ng Diyos? Oo. Meron kasi nga walang perfectong tao. Meron. Ang sabi nga ng Panginoon, kapag nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Kaya dapat ito, natatawarin ka. Tama. Ito. Pampitong tanong. May mababasa ka bang talata sa banal na kasulatan o anong talata sa banal na kasulatan na nakasulat na merong Holy Spirit ang nagkakasala? Kahit hindi na word for word nakasulat na ang nagkakasala ay may banal na espiritu. Anong talata 'yan? Walang talata, pero parang sinabi mo na rin na siyempre walang Holy Spirit. Apostol ka tapos walang Holy Spirit nagkasala. So, yun, nagpapaimbabaw. Nadamay pa yung iba. Diba? Tama. So lumalabas Ito. na puro Ito na to, talagang God. Walang talata. Walang talata, wala sa Biblia. Yun ang sagot. Lumalabas dito Kaya nga Okay, pampito. puro na lang talaga. O pampito, ito pampito. Kung wala ka mababasa na ang nagkakasala ay walang Holy Spirit, ay merong Holy Spirit pala, kung wala kang mababasa, bakit mo pinaniniwalaan ng katwiran mo kung wala naman pala sa banal na kasulatan? kasi nakikita naman lahat ng tayo nagkakasala di ba? Okay, di ba? Kung lahat ng tayo nagkakasala, hindi lahat ng nagkakasalang tao, wala na sa kanyang Holy Spirit. Ang Diyos ay nagpapatawad. Kapag pinapatawad ka ng Diyos, ibig sabihin, ang Holy Spirit ay mananatili sa iyo kasi pinatawad ka niya. Okay, next question, pang-walo. Okay. Pangwalo. Siguro, last na siguro ito, no? Ang pangwalong tanong ito. Is God, kaya mo bang talikuran ang mga kasalanan mo at hindi mo nababalikan kailanman? Siyempre kaya, pero sabi ko nga, hindi lang naman meron kasi nga, minsan kasi sa totoo lang, sa buhay ko, nagkakasala ko sa ito. Minsan nagkakasala ko sa mata, kaya hindi totoo yan, ang tao hindi nagkakasala, pero kung tao, walang ganun.
Kaya bagay ikaw, hindi mo rin masasagutin kung talagang seryoso ka sa pagsagot Naniniwala ako, maaari nagkakasala ka sa isip. Katulad kanina, pass ka ng pass. Diba nagkakasala ka na, ayaw mo sagutin ng direkta yung simpleng tanong. Next question. Siyam. Siyam na tanong. Kung kaya mo naman pala, pero meron kang pero, ika nga, ibig sabihin hindi mo kaya. So doon pa lang, saka sabi mong kaya. Tapusin mo muna yung tanong, Isgad. Sandali, wala pang tanong. Tapusin muna, may Wala pang premise tanong. pa. Sa salitang kaya kasi, nangangahulugan yan na kaya mong gawin. Kasi kaya. Positive yan. Pero pag gumamit ka ng pero, ibig sabihin yan, alanganin. Ano? So, ito lang masasabi ko is sa pang-siyam ko na tanong. Plus, wala ka naman na isagot eh. Ang pang-siyam na tanong ay ito. Niloloko mo ba ang mga membro mo sa Crisis God dahil ikaw ay nagkakasala Hindi ko at sila walang niloloko. katotohanan sa'yo? Hindi ko sila niloloko. Ang sabi ko nga sa kanila, huwag kayong nagkakasala. Kasi hindi ako nagkakasala. Kapag kayo nagkasala, tumapit kayo sa Diyos, kasi sinasabi ka ako sa una ako sa inyo upang hindi kayo magkasala, ha? Ngunit kung ang sinuman ay magkakasala, ay tagapamagitan tayo sa Kristo na matuloy. O, diba? Ang Kristo na mamagitan sa atin, hindi naman tayo mapapagod. Okay, last question. Last question. Natutuwa ba ang Diyos o nagagalit ba ang Diyos? Natutuwa o nagagalit Sagutin mo sa dalawa. Sa mga taong paulit-ulit humihingi sa kanya ng kasalanan. Kasi sabi ng banal na kasulatan, ayaw ng Diyos ng paulit-ulit na panalangin. Ngayon, kaya natanong ko sa iyo, nagagalit ba o natutuwa ba ang Diyos sa mga taong paulit-ulit humihingi sa kanya ng kasalanan ayon dun sa talata? Para sa akin, yes, natutuwa ang Diyos. Natutuwa ang Diyos sa mga taong paulit na humingi sa kanya ng tawad. Ibig sabihin, walang ibang malapit ang taong yun, kundi siya lang. Ibig sabihin, kinikilala siya ng taong yun na siya lang makakapagpatawad sa kanya. Wala nang iba. Kaya ang Diyos ay natutuwa. Hindi natutuwa ang Diyos, mga taong ayaw tumanggap na hindi sila nagkakasala. Ang sabi nga, wala sa kanila ang katotohanan, ginagawa nilang sinungaling ang kanilang sarili, at ginagawa nilang sinungaling ang Diyos. Kaya maliwanag po, natutuwa ang Diyos sa humingi ng tawad, kahit paulit-ulit, kaysa doon sa mga taong ayaw tanggapin na sila hindi nagkakasala, sapagkat maliwanag ang sinasabi, ginagawa nilang sinungaling ang Diyos. Okay, time na. So, ito na, last na po. Ayan na. Conclusion na lang tayo. Conclusion. 3 minutes kayo. So, ikaw muna, tagapaglina. 3 minuto. Conclusion na lang. Sige. Sino ba mauna sa amin? Ikaw. Ikaw, kuya. Ikaw. Ako. Sige. Conclusion na lang. Salamat kapatid na Isgad. Sabi ko naman sa iyo, hindi ka kaaway o hindi ka kalaban para basagin ko talang walang Pero ganun pa man, sana maintindihan mo na ang salita ng Diyos ang Biblia, ang siyang nagiging gabay ng bawat isa. Hindi sa mga kuro-kuro, hindi sa mga gawa-gawa o kwento-kwento o sariling katha. Ayon sa Roma 13, sa pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. At kung hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos, kanino sila? Matik yun, sa dyablo yun, kapatid. Kasi bakit hindi ang katwiran ng Diyos Katwiran ng tao.
Pag hindi ka umaayon sa banal na kasulatan, tapos yung mga salita mo wala naman sa banal na kasulatan, hindi rin nakaangkop, tumututol pa ang banal na kasulatan, tinututulan mo pa. Tapos sinabi ng banal na kasulatan na ayaw nga ng Diyos sa mga sa kasalanan, ha? Ayaw ng Diyos sa kasalanan. Tapos sasabihin mo natutuwa pa ang Diyos sa paulit-ulit na humihingi sa kanya ng tawad. Eh di doon pa lang doon pa lang kontra ka na sa Biblia. Pero Biblia ang pinapangaral mo. Nakakalungkot isipin mga kapatid. Lalo na sa iyo kapatid na isgad. Kasi hindi ka naman iba sa akin. Hindi ka iba sa akin kapatid. Gusto rin kitang akayin, hindi dahil sa inaakay kita para maging ROG, kundi bago sa tama. Sa totoo. Dahil hindi ka na iba sa akin, kita ko puso mo, kaya nga lang na-stick ka dun sa kuro-kuro ng tao. Sabi ng banal na kasulatan, unang Juan 3:8, ang nagkakasala sa dyablo. Tapos sa iyo, okay lang na nagkakasala ka, humingi ka naman ng tawad. Eh, naku Diyos ko, ang Diyos natin hindi konsitidor. Ang Diyos natin ay Diyos na mapanibuguin. Sinasaway niya, mga nagkakasala, ayaw niya na nagkakasala. At walang aakyat sa langit na nagkakasala. Ngayon, kung gumagamit ka ng mga bagay na talata, gumamit ka, huwag kang lumihis. Yun lang kapatid, maraming salamat sa iyo. Sana naman ay maintindihan mo yun. Kinakailangan na sa banal na kasulatan ang lahat ng iyong mga sinasabi. Huwag mong tutulan. Ang nagkakasala sa dyablo. Ang hindi nagkakasala, natural sa Diyos. At ang mga hindi nagkakasala, anak ng Diyos. Unang Juan 3:9. Tandaan mo yan kapatid ha. Yung 2 talata na yan, pakaintindihin mo. At kung gusto mong maging sa Diyos, dapat hindi ka na nagkakasala. Dapat ginaganap mo na ang kalooban ng Diyos. Dahil ang gumaganap ng kalooban ng Diyos, hindi niya pinagkakasala. Salamat, maraming kapatid. Okay, so isgad, ikaw naman, huling Okay, salamat bibigyan din ko lang mali yung sinasabi niya, ang nagkakasala ay hindi papasok sa langit. Ang totoo, ang nagkakasala ay papasok sa langit. Ang hindi papasok sa langit yung mga makasalanan. Iba ang terminong nagkakasala sa makasalanan. Yung mga makasalanan hindi papasok sa langit, ngunit ang nagkakasala ay may bahagi sa kaharian ng langit. Bakit? Dahil may 2 uri ng kasalanan. Ang sabi, may kasalanang nakamamatay at mayroong kasalanang hindi nakamamatay. Ano ba yung kasalanang nakamamatay? Yung mga kasalanang gawain ng tao, mga makasanlibutan o mga makasalanan katulad ng pakikipagtalik sa kapwa lalaki at babae. Di ba specific naman na ibinigay yan doon sa mga duwag, sa mga hindi manampalataya, di ba? Sa mga mandaraya, di ba? Nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Specific naman na binigay yung mga makasalanan. Pero ang tao nagkakasala ay papasok sa langit. Bakit? Kasi meron tayong tagapamagitan, si Kristo ang ating tagapamagitan. Ang sabi nga dito sa talata, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at upang linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Sa tingin mo kaya, kapag nilinis ka ba ng Diyos, madumi ka pa ba? Di ba? Hindi na, malinis ka na. Kaya mga kaibigan, hindi ang perfectionism ang sign ng pagiging makadiyos. Ang sign ng pagiging makadiyos, tao nagkakasala na lumalapit at humingi ng tawad sa Diyos. Ang tanong, mali ba na paulit-ulit kang lumapit sa Diyos? Hindi. Kasi nga, tao ka, nagkakasala ka. Maaaring hindi ka nagkasala sa gawa. Minsan nagkakasala ka sa isip. Kaya kung sinasabi nga ng Biblia, ibang kung hindi nila magets ito. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Di ba? Ang tanong, sino ang sinungaling ngayon? Ang Diyos ba? Sa ROG, yes. Ang Diyos ang sinungaling sa kanila. Pero sa mga taong tumatanggap na nagkakasala, hindi sinungaling ang Diyos. Kasi maliwanag na sinasabi ng Diyos, wala sa kanilang katotohanan. Kapag sinasabi nilang hindi sila nagkakasala, wala sa kanila ang Diyos, sinungaling ang Diyos. At ang sabi, talaga may problema sa mindset nila. Dinadaya nilang kanilang sarili. Wala tayong magagawa. Sa lahat ng mahirap talagang baguhin yung dinadaya ang sarili. Mahirap talaga, para bagang mahirap gisingin ang taong gising. Diba? Na nagtutulog-tulugan. Ganun din naman. Mahirap talagang gisingin sa katotohanan. Yung mga taong nagkakasala na ayaw tanggapin
na nagkakasala kahit totoong nagkakasala sila. Kasi nga, may problema. Merong espiritu ng kasinungalingan ang naghahari sa kanilang puso at isip. Kaya nagagawa nilang manindigan sa mali. Ang sabi ko nga, magiging malaya kayo kung tatanggapin yung kayo nagkakasala. Hindi kayo parang Nice, God. So, pagbigyan naman natin yung ating mga guests na makapagsalita kung ano masasabi nila sa kanilang napanood, napakinggan na diskusyon. Magta 3 minuto lahat. Yung mga guests natin. Mauna kayo, Queen Esther. Ayan, salamat. Ang masasabi ko lamang, yung mga narinig ko kanina, no, lalong sabi ni Isgad, yung sabi niya, ang makakapasok pa pala sa langit, yung nagkakasala. Pambihira, nasa talatayan na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos na nagkakasala, makasalanan. Spotless and blameless nga eh. Paano ka pakakasala ng Panginoong Hesukristo kung ikaw ay marumi? Hindi ganun, kapatid, ang turo ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay malinis at ikaw ay may damit na isusuot na puting-puti. May balabal ka ng katwiran, kapatid. Bakit? Para sa akin, kung may nakakarinig man, puro baliktad yung mga sinasabi mo. Ganun. Tapos sabi mo, yung pang nagkakasala, punta sa langit. Hindi talaga ganun. Kahit basahan kita ng talata, no? Na walang makakapasok sa langit ng makasalanan. Walang makakapasok sa langit ng may bahid dungis. Hindi ganun, kapatid. Walang ganun. Ang gusto na Panginoon, lahat maligtas. Ang gusto na Panginoon, lahat malinis. Bakit pa siya para saan? Yung kanyang kamatayan, pag naplagan nito, lahat na lang tayo magkasala. Sapagkat, lahat naman pala papasok sa langit na makasalanan. Bakit palilinisin tayo ng Panginoon? Bakit pa tayo gagawa ng mabuti? Bakit pa magtitiis ang tao para hindi gumawa ng kasalanan? Yun naman pala, pare-parehas lang. Ang gumagawa ng mabuti at hindi gumagawa ng mabuti ay parehas lang pala sa harap ng Diyos. Di pala dapat ganito ang katwiran mo. Huwag na kayong gumawa ng mabuti. Magkasala na lang tayo lahat sapagkat ang nagkakasala ay papasok din sa langit. Marumi man o malinis, papasok lahat sa langit. Hindi ganun kasi meron nga yung pagbubukod-bukod, di ba? Hahatulan talaga niya yan. Yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos, bakit pa nagbigay ng kautusan na wag mong gawin ito, wag mong gawin yan? Kung lahat naman pala papasok sa kalangitan ang nagkakasala. Hindi ganun, kapatid. At saka ito pa ha, yung sinasabi mo na ikaw ba yung binago ng Diyos para hatulan mo yung mga tao na binago ng Diyos? Kung ikaw ay nagkakasala, sunuhin mo. Bakit mo idadamay yung iba na binago na Panginoon? Hindi mo alam kung anong ginawa sa kanila ng Panginoon, kung paano sila binago ng Panginoon, kung paano na natanggap ng gusto totoo. Ikaw, sana, isip yun. Kung nagkakasala ka at patuloy ka, yan ang level ng faith mo. Pero kung idamay yung iba, yun ang masasabi ko lang. Salamat. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po wala pong comment dun sa discussion ng dalawa. Gusto ko lang samantalahin yung pagkakataong ito para magpasalamat kay Dayuhan aka Mensahero. Nangako kasi ko sa kanya last time kung tutulungan niya yung pinsan ko na makapasa sa exam sa university na gustong pasukan, sasabihin ko naman as a living proof. Ulit maraming salamat sa inyo. Kung tunay man kayong Diyos, nakapasa kasi yung yung pinsan ko sa university na pinag-applyan niya. Although hindi niya nakuha yung top spot, which is hindi ko naman hiniling kay Mensahero, nakapasa naman So, ito po bilang pagtupad sa pangako ko sa kanya na kung sakali na mangyayari yun, sabihin ko na lang. Although hindi naman niya ako inoobliga. Yun lang po ulit sa mga kay Mensahero, kay Dayuhan. Kung kayo man Diyos o ano man yan,
nakabasa po yung pinsan ko. Kung kayo man ang dahilan nun, maraming salamat. At sana, kung totoo man, marami pa kayong matulungan. Yun lang po, maraming salamat po. Wow, ang galing naman. Yun. Okay, next natin si Kuya Paul. Amen bro, no? To God be all the glory yung bro. Kasi bro, ang totoo sa talata, sabi ni Jesus, ang dinidinig niya na prayer, yung prayer ng matuwid. No? Pagka ano yan, no? Pero sa ganun pa man, to God be all the glory. Dahil yung kay Kristo at sa banal na Espiritu na nanahan sa amin, no? So ayun, nalungkot ako kay Isgad. Grabe, sabi ko kay Christ Isgad, palitan niya na yung pangalan niya. Sabi daw niya, yung nagkakasala daw papasok sa langit. Anak ng, saan talata kaya yun? Sabi ni Kristo sa John 8:34, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang ng kasalanan, si Kristo nagsabi niyan. Sabi niya rin doon sa John 8:11, doon sa babaeng hindi niya na hinatulan, huwag ka na magkasala pa. Mas malala pa yung mangyayari sa iyo dyan. At ito pa, sa Mateo 2 beses binanggit, kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo na lang ito. At kung ito ay inyong kamay, putulin mo na lang ito. Kesa pumunta ka sa impyerno na kumpleto ang iyong katawan. Tignan mo naman yung Christ is God. Sabi ko sa'yo, palitan mo na pangalan mo eh. Ipagtatanggol mo lang pala yung nagkakasala makakapunta sa langit. Sabi din sa 1 John 3:8, ang nagkakasala ay sa dyablo. Nako is God. Anuhin mo yung stand mo, no? Nalungkot lang ako. Pero hindi ako galit sa'yo doon lang sa sinasabi mo dito. Na yung nagkakasala, mapupunta pa sa langit. Bro, si Kristo, kaya siya napako dun sa krus ng Kalbaryo, nagpakandahirap, namatay, para makalaya tayo sa kasalanan. No? Anong ibig sabihin ng malaya sa kasalanan? Hindi ka naalipin nito. Ibig sabihin, hindi ka na niya kayang kontrolin. Pero kay Isgad, grabe. Nagkakasala daw, papasok sa langit. Ano na nangyari, Isgad? Ano mo yung ano mo bro, tas ayan pa pinapahayag mo. Liban na lang kung ikaw lang yung maniniwala dyan. Kaso baka may makarinig sa'yo na nagkakasala, marinig niya, kahit pala nagkakasala, makapasok sa langit, patay tayo dyan, is God. Yung ginawa mo na. So bro, tapos yung pagiging ganap, utos yun ni Kristo, sabi niya sa Mateo 5:48, kayo yung maging ganap pagkat ang inyong amang nasa langit ay ganap. Kinot din niya ni Peter. Ano ba naman yan is God? Lungkot lang ako doon. So, yun. Salamat, view, sa time. To God be all the glory. May ikaw naman, Kuya Temple. Ano tawag doon? Huwag kayong magulimahanan, sabi niya, di ba? At kayo'y ililigtas ko. Nandun ni talata eh. Saan ba yung kuwan ko? Kasi lagi kayo nagtatalo-talo eh. Wala namang kabuluhan eh. Dito. Diba? Paulit-ulit kong sinasabi dito eh. Na wala na kayong ano. Huwag na kayong mag-alala. Sabi dito, Jurista, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon sa Roma 10:13. Di ba? So, sa Payag 3:20. Yun lang. Maliligtas pala kay lahat eh. Di ba, Jurista? Yes. Liligtas kayong lahat.
Huwag Wala kayong namang- magulimihanan sapagkat hindi pa ito ang wakas. Di ba? Ano kang pagkaguluhan natin? Buhay pa nga tayo. Mas maganda nga, buhay pa tayo, di ba, Yurista? Eh, pag patay ka na, paano ko pa magbabago? Di ba? Paano pa babaguhin sarili mo? Patay ka na nun. Salamat nga kayo, buhay pa kayo. Yan eh, maliligtas kayo. Habang buhay pa, magsisit lumapit sa Diyos para Oo, see? mapatawad. Kung patawarin kayo, maganda. Kung hindi, wala tayong magagawa. Di ba? Di ba, is God? Buti nga si is God. At kahit pa paano, Diyos na rin siya. Christ is God. O, see? Yun lang. Okay, next na natin si Boy Shepherd. Yan, ano ang reaction mo sa nangyaring tanungan ng dalawa? Okay. Ang reaksyon ko dito, si Isgad, ang dalang na aral ay kademonyuhan. Bakit kademonyuhan? Ang kanyang inilaban, kasalanan. Sabi niya, makakapasok pala sa langit kung mga nagkakasala. Eh, wala naman pong talata, wala naman pong aral na ganun sa Biblia. Ngayon, Isgad, dahil ipinaglalaban mo yung aral ng demonyo, aralan kita ngayon. Kami mga Rodsi, ganito kasi ang nangyayari. Bakit kami ay hindi nagkakasala? Ito na lang, bro. Bakit? Kasi, bro, is God. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus,